Pumalag ang kontrobersyal na content creator na si Yexel Sebastian sa mga umano'y nagpapakalat ng maling balita tungkol sa kanya at sa kanyang nobya. Sa huli niyang update online, nag-post ng screenshot si Yexel ng isang netizen na nagsasabing sila'y scammer ng kanyang girlfriend na si Mikey Agustin. Kasunod pa rin yan ng issue nila sa umano'y 200 million peso investment scam na Kasi may naglalabas ngayon sa social media, which is, I don't agree. Okay, I don't agree doon sa nilalabas na yun. Medyo fake news naman. Na kesyo nagtatago daw si Yexel. Hindi naman ho siya nagtatago sa batas. Nagtatago lang ho siya sa mga kasamahan niya. Magkaiba yun, okay? Linawin lang natin, ha? Linawin lang natin. Kasi may fake news na naglalabas. Si Yexel nagtatago na sa batas sa Japan. Wanted sa Pilipinas. Huwag naman ganun. Walang ganun. Okay? Hindi ho nagtatago si Yexel sa batas. Wala pa naman hong warrant si Yexel. Hindi ho siya nagtatago sa batas. Nagtatago ho siya doon sa mga nirecruit niya dyan sa kanilang investment. Doon siya nagtatago. Okay? Hindi ho sa batas. Wanted siya doon sa mga nag-invest. Hindi ho sa batas. Linawin natin. Madam Virginia, gusto mo rin magtago sa iyo si Yexel? Invest na. Hindi, ako sa totoo lang, Yexel, kung ako sa iyo, lagi kang ganyan-ganyan, dami mo sinasabi. Una-una, ganito lang siste, simpleng-simple. May mga nirecruit ka. Dahil sa'yo, dahil sa pagyayabang mo ng dolyar-dolyar na hawak mo, perang hawak mo, pagyayabang mo ng mga kagamitan, ikaw mismo ang naglabas ng mga nag-aaya at nagre-recruit na mag-invest dyan. Dahil sa ginawa mong yun, marami ang nakumbinse. Okay? Marami ang naniwala sa'yo dahil mga followers mo. Ganun naman kasi tayo minsan eh. Pag tayo naging followers ng isang tao, kahit ano na lang sabihin, sinusundan ninyo eh. Kahit yung mga, lalong-lalo na yung mga kabobo. Kilala niyo yung mga kabobong sumusunod dun sa kabutas? Na abogado? O, di ba? Kahit ano na lang sabihin, yung tipong 3-0 na, tatlong talo na. Tatlong talo doon sa tatlong judge. Paniniwalaan nyo pa rin panalo? Diba? Anong tawag mo doon? Kabobohan. Sobrang kabobohan yun. Maraming ganung mga Pilipino. Yung bobo na talaga. Diba? Yung ng isang vlogger, sabi niya dati siyang scammer. Oh, dati siyang hacker. Tapos maniniwala pa rin kayo. Siya na nga nagsabi dati akong scammer eh. Panonoorin nyo pa rin. O, sinong tanga? Di ba kayo? Tandaan ninyo, hindi kasalanan ng bibe yan. Kasalanan ng mga pumusta sa bibe. Huwag nyo kakalimutan yan Yan ang tinatawag na bibe theory. O, ano ba yung bibe theory uli? Ulitin natin sa mga hindi nakakaalam ng bibe theory. May pumunta sa sabungan, may dalang bibe. Sasali siya sa sabong. Oh, 'di ba? Sali siya sa sabong, dala-dala niya bibe. Oh, tapos nung sinali niya sa bibe, sabi naman ng mga nanonood dahil magaling yung ang tawag doon, nag-aalaga doon sa bibe, sabi mananalo yung bibe na yan. Kakaiba itsura, laki ng tuka. Oh, tumaya doon sa bibe. Oh, alam na natin ang ending, 'di ba? Kalaban ba naman ng bibe? Texas. O, di patay yung bibe. O, sa madaling salita, marami talagang teorya ng bebe. Marami ang pumupusta sa bibe. Hanggang ngayon, marami pa rin ganyan. O, kaya nga, nangyari dito kay Yexel, ang dami-daming naloko doon sa investment niya, sabay sasabihin niyang pati siya naloko lang din. Pati siya na-scam lang din daw. Ibig sabihin, nag-aya siya, tapos biglang siya din daw na-scam. Alam mo ako, Yexel, ganito. Kung gusto mong luminis yung pangalan mo, simpleng-simple lang. Ilaglag mo na lang kung sino-sino yung mga sangkot diyan kay Hector. Na di umano ay pangalan niya talaga ay Kim. Ano mo na lang, kasi meron siyang
Actually, binatikos nga yung video niyang nilabas eh. May pinost siya. Sabi niya, legit na legit ito. Eto si Hector. Ginanon niya pa. At nag-ribbon cutting. Tapos pinasalamatan yung mga partner. So, tingnan nyo, wala ako dun sa parang ganun ang dating. Wala ako dun sa pinasalamatan. O parang hindi ako kasama sa korporasyon na yan. Ako ay investor laang din. Parang ganun ang dating ng kanyang video. Okay? Pero ang akin, pangalanan mo na lahat kung sino-sino ba talaga mga kasama mo dyan. Diba? Kasi ang dami nyo sinasabi, kasama pa si Erwin. Dinadamay nyo pa ibang mga politiko. Pangalanan ninyo, puro kayo daldal eh. Puro kayo bolero. Ito mga nandito sa sa investment na ito, puro kayo bolero. Pinaglululukon nyo taong bayan. Diba? At alam nyo, ang laki niyan ha. 200 million daw ang na-scam dyan. Di umano ha. Malalaman natin yan pag may hearing na tayo. Magkakaroon ng hearing dyan dito sa investment scam na ito. Sana lumabas talaga yung 200 million na yan. Asa na yan? Sino-sino ba mga pinuno niyan? Don't tell me si Hector lang na iba pa pangalan sa totoong buhay. Di umano. Diba? Mas malupit pa sa kumalat noon na si Luis Manzano, 40 million lang. Actually, yung kay Luis Manzano naman, endorser lang naman daw si Luis Manzano doon. Pagka talaga nagkakayarihan, puro naiiba na kwento, no? Pero pag sila ay nag-re-recruit, akala mo sila may-ari. Di ba? Pasok na kayo dito, sigurado. Nandito kami. Sa tingin nyo, kami namin kayo. Mga nandito, mga general, mga congressman, mga opisyal ng gobyerno. Akala mo siya talaga may-ari pag nag-imbita Tapos nung pag nagkalokohan na, wala na. Bigla na lang mapupunta sa Japan, Nagoya. Nagoya tuloy kayo. Andali, linawin ko lamang po, wala po akong investment na nilalakad ho. Wala po akong negosyong investment, wala po akong negosyong networking. Hindi ho ako pupunta ng Japan dahil magtatago po ako sa kanila. Yung Japan ko, matagal na ho nakaplano yan. Kaya wag ho tayong mga judgmental. At saka ako, magla-live ako. Kahit nasa Japan ako. Sa katunayan, madalas ko ng madalas ko nang ina-announce yan dito noon pa lang di ba? Mag-invest daw si Garski sa Sugar Daddy Party List. Parang gusto kong itayo talaga yung organisasyon para ipagtanggol yung mga inaaping mga Sugar Daddy. Di ba? Yexel, ilabas mo na kung sino yung mga kasama mo dyan, kung sino talaga yung mga boss mo dyan, at kung sino yung mga pinagmamalaki mo. Kasi di ba lagi kang sigurado ko nung ikaw ay nag-aaya ng investment dyan, sigurado ako kung sino-sino dinadrop ninyo mga pangalan si ganito, nandito na to. Ngayon mo sabihin. Ngayon mo sabihin. Bigla ka na lang nawala, nagoya ka bigla. Hanapin kita dyan sa Nagoya. Puntahan kita. Sundan kita dyan sa Nagoya, ha?